ng paghahanap na si Mary Grace Piatos. Kung ano ito, alamin natin sa balita ni MJ Monreal. Ang milyong pisong pabuya ang Kamara para sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Mary Grace Piatos, ang taong pumirma sa karabihan ng acknowledgement receipts sa confidential funds ng Office of the Vice President. Bahagi yan ng investigasyon ng mababang kapulungan sa confidential funds na tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, ipinahanap na itong si Piatos sa NBI at PNP. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority, wala namang nakarehistrong Mary Grace Piatos sa kanilang database. Para kay former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, maaaring sinadya ang paggamit ng pangalang Mary Grace Piatos na wala sa alinmang government database. Ito, MJ, ang mga hindi gumagamit ng utak. Sa tingin mo ba, kung ikaw, MJ, ako ang gobyerno, kinuha kita, bibigyan kita ng pera para bigyan mo ko ng impormasyon sa kalaban ng Estado. Ikaw ba tatanggap ka ng pera, ilalagay mo pangalan mo? Hindi. Kasi sigurado patay ka. Laglag ka. Patay, hindi lang papatayin ka ng mga isinuka mong impormasyon laban sa Estado. Sabi pa ni Panelo, pinoprotektahan ng Estado ang identity o pagkakakilanlan ng kanilang informants, pati ang kanilang mga asset, kaya hindi na ito nagtataka pa kung bakit may ganoon mang hakbang ang OVP. Kaya Mary Grace Piatos talagang iyan ang ilalagay. Iba-iba, di ba? Ang dami sinasabing mga peking pangalan. Natural. O hindi nyo ginagamit sentido komunyo eh. Confidential funds nga eh. Batay sa karanasan ni Panelo sa Duterte administration, mahalaga ang anonymity sa larangan ng surveillance at intel operations. Git din ito na kaya gumastos ng gobyerno ng milyong-milyong pondo sa maikling panahon kapag national security na ang pinag-uusapan. At prerogative ng OVP kung paano nito gagamitin ang confidential funds laban sa mga kalaban ng Estado. Kukuha ka ng impormasyon sa mga kalaban. Kanino mo kukunin yan? Hindi sa ordinaryong tao. Walang alam yan. Kukunin mo yan doon mismo sa loob ng kalaban. O kaya sa mga kakampi ng kalaban, may access. So, kukuha ka ng impormasyon. Hindi bibigay sa'yo ng libre. Kukunin mo yan sa pamamagitan ng pagbayad sa kanila. Isa sa mga kalaban ng Estado ang teroristang grupong CPP, NPA, NDF at kapuna-puna na mga tinaguri ang legal front nito sa Kongreso o ang Makabayan Bloc, ang mga party list na Gabriela, Bayan Muna, Ag Teachers at Kabataan na naunang tinukoy ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na mga kalaban ng pamahalaan. Ang siya naghain ngayon ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte gamit ang issue ng confidential funds.